Alam mo ba yung pakiramdam na parang pasan mo na ang buong mundo sa iyong mga balikat? Yung tipong kahit anong pilit mong bumangon, tila laging may humihila sa iyo pabalik sa dilim. Minsan, nakakapagod din talagang magpanggap na okay ka lang, lalo na kapag ang totoo ay durog na ang puso mo sa loob. Tumingin ka sa salamin at itanong mo sa sarili mo, hanggang kailan mo ba kayang dalhin ang lahat ng sakit na ito ng mag-isa? Pakiramdam mo ba ay nakalimutan ka na ng langit? O baka naman sadyang nananatiling tahimik ang Diyos sa gitna ng iyong pinakamalakas na iyak? Napakahirap magtiwala kapag wala kang makitang liwanag sa dulo ng mahabang kalsadang ito na iyong nilalakad ngayon. Gusto mong sumigaw, gusto mong sumuko, at aminin na hindi mo na talaga kaya ang bigat ng iyong mga pinagdaraanan sa buhay. Naiintindihan kita dahil ang bawat luhang pumapatak sa iyong mga mata ay may dalang kwento ng hirap, puyat, at matinding takot sa hinaharap. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang katahimikang iyan ay hindi tanda ng pag-iwan, kundi isang mahalagang pagkakataon para mas makinig ka pa sa kanyang tinig para sa iyong muling pagbangon? Ang katahimikan ng gabi ay madalas na nagiging tanging saksi sa mga bontong hiningang pilit mong itinatago sa iyong sariling mga anak. Pinagmamasdan mo silang natutulog ng mahimbing habang ang iyong isipan ay tila isang malakas na bagyong hindi humihinto sa pag-ikot. Paulit-ulit mong tinatanong sa iyong sarili kung saan ka kukuha ng pambayad sa upa o paano pagkakasyahin ang barya para sa agahan. Nakakapagod ang laging maging matatag kapag nararamdaman mo na ikaw na lang ang tanging haliging sumusuporta sa lahat ng mga mahal mo. Nakikita mo ang ibang tao sa social media na namumuhay ng walang problema, habang nararamdaman mong unti-unti ka nang lumulubog sa hirap. Darating ang oras na itatanong mo kung bakit tila nananatiling sarado ang langit sa kabila ng lahat ng iyong taimtim na mga panalangin. Minsan, kahit ang pagdarasal ay nagiging isang mabigat na pasanin dahil ang kabiguan ay humukay na ng malalim na sugat sa iyong dibdib. Napakahirap makakita ng kahit kaunting liwanag ng pag-asa kapag ang kawalan ng katiyakan at takot ay bumubuo ng makapal na hamog sa paligid. Nararamdaman mo ba na ang lahat ng iyong pagsisikap ay parang tubig na ibinubuhos sa isang balding may butas na hindi mapupuno? Kahit kaano kalaki ang iyong mga sakripisyo, tila laging may hindi nakikitang puwersa na humihila sa iyo pababa sa gitna ng iyong laban. May mga araw na gusto mo na lang bitawan ang lahat, takasan ang mga utang, at magtago sa lugar kung saan walang makakahanap sa iyo. Ang bigat ng bawat obligasyon ay isang kadenang humihigpit sa iyong mga paa, na pumipigil sa iyo na umabante patungo sa iyong mga pangarap. Ngunit sa gitna ng iyong pinakamadilim na sandali, may isang malambing na tinig na nagpumilit kumatok sa pintuan ng iyong pagod na kaluluwa. Hindi ito isang malakas na sigaw, kundi isang bulong na nagtitiyak sa iyo na hindi ka kailanman pinabayaan sa gitna ng matinding labanang ito. Siguro inisip mo na masyadong malayo ang Diyos, nakaupo sa kanyang trono, at walang pakialam sa mga detalye ng iyong pang-araw-araw na kaligtasan. Ngunit ang katotohanan ay ang bawat bontong hininga mo ay naririnig at ang bawat patak ng iyong pawis ay binibilang ng may katumpakan. Bago ka pa humingi ng tulong, alam na niya ang eksaktong sukat ng pangangailangang bumabagabag sa iyong pusong pagod na pagod sa mundo. Minsan, ang kanyang tulong ay hindi dumarating sa paraang inaasahan mo, kaya naman hindi mo ito agad napapansin sa unang tingin na mata. Ang pagkaantala ay hindi isang pagtanggi, kundi isang paraan upang ihanda ka sa pagtanggap ng isang pagpapalang higit pa sa iyong hinihiling ngayon. May mga pintong kailangang manatiling sarado upang protektahan ka mula sa mga panganib na hindi mo pa kayang makita sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ang bawat pagsubok ay bahagi ng isang mas malaking plano na unti-unting nabubuo habang ikaw ay patuloy na naglalakad sa gitna ng dilim. Huwag kang matakot sa katahimikan, dahil doon madalas nagaganap ang pinakamalaking himala na magbabago sa takbo ng iyong buong buhay at kapalaran. Tingnan mo ang iyong mga palad sa isang sandali. Nakikita mo ba ang mga guhit na tila isang mapa ng iyong mga nakaraang pakikipaglaban at sakripisyo? Ang bawat marka at bawat pagod ay nagkukuwento ng isang taong hindi sumuko, kahit na ang buong mundo ay tila tumalikod na sa iyo ng walang awa. Gusto kong malaman mo na ang Diyos ay hindi lamang nanonood mula sa malayo. Siya ay narito, kasama mo sa bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ng may katapangan. Naririnig mo ba ang tibok ng iyong puso sa gitna ng katahimikan? Iyan ang buhay na patunay na ang misyon mo rito sa lupa ay hindi pa tapos, malayo pa ito sa dulo. Hindi isang aksidente na naririnig mo ang mga salitang ito ngayon, dahil alam na may likha na kailangan mo ng isang hindi nakikitang yakap upang magpatuloy sa biyahe. Isipin mo ang mga ibon sa langit na hindi naman nagtatanim o nag-aani. Ngunit bawat umaga ay nakakahanap sila ng pagkain para mabuhay ng may kapayapaan.
Ikaw na pinakamahalagang nilikha niya. Bakit mo hinahayaang ubisin na matinding kaba ang iyong natitirang lakas para sa bukas? Bakit ka nag-alinlangan sa kanyang dakilang pag-ibig? Minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang biglaang pagdating ng pera, kundi ang malalim na pagbabago ng iyong pananaw sa gitna ng matinding kakulangan at hirap. Kung gusto mong mas lumalim pa ang iyong pag-unawa at lumapit sa kanyang mga pangako, preparamos ang material para Wolf na deskryo upang lalo ka pang maging matatag. Ang tunay na kayamanan ay nagsisimula sa loob ng iyong sarili. Sa eksaktong sandali na tinatanggap mo na ang control ay wala na sa iyong mga kamay, kundi sa kanya. May mga gabi na ang tanging magagawa mo na lang ay ibulong ang kanyang pangalan, dahil ang iyong dibdib ay sobrang sikip na dahil sa dinadalang sakit. Sa mga sandaling ito ng iyong kahinaan, ang Diyos ay hindi galit sa iyong pagkatao. Sa halip, hinahanap niya ang iyong katapatan sa gitna ng iyong wasak na puso. Huwag kang mahihiya sa iyong mga luha, dahil ang bawat patak nito ay lihim na nagdidilig sa binhi ng iyong susunod na tagumpay at inaasam na kaginhawaan. Ang proseso ng pagbabago ay madalas na masakit, katulad ng ginto na kailangang dumaan sa apoy upang lumitaw ang tunay nitong kintab at napakataas na halaga sa lahat. Siguro ang pagsubok na ito ang apoy na naglilinis sa iyong kaluluwa upang ihanda ka sa isang saganang ani na hindi mo pa kayang isipin sa ngayon. Nakikita ko ang iyong pagsisikap na panatilihing buo ang iyong pamilya, kahit na nararamdaman mong unti-unti ka nang nadudurog sa loob, malayo sa paningin ng ibang tao. Hindi hahayaan ng langit na tuluyan kang malunod sa iyong mga problema. Magtiwala ka, dahil ang perpektong solusyon ay paparating na, kahit hindi mo pa ito nakikita. Huminga ka ng malalim ngayon at hayaang yakapin ng kapayapaan ang iyong buong pagkatao sa gitna ng matinding pagod na ito. Ang iyong mga panalangin ay hindi kailanman nawawala sa malawak na kalawakan, dahil ang bawat salita mo ay mahalaga sa paningin niya. Naririnig ng Diyos ang bawat tahimik na bontong hininga at bawat luhang pumatak sa iyong unan kapag madilim na ang buong paligid. Huwag na huwag mong isipin na ang mga saradong pintong iyan ay tanda ng parusa o kaya naman ay tuluyan ka na niyang kinalimutan. Sa katunayan, ito ay isang banal na paghahanda para sa isang napakagandang landas na hindi pa kayang makita ng iyong mga mata ngayon. Marahil inisip mo na ang lahat ay sira na dahil wala nang laman ang iyong bulsa o pitaka sa oras na ito, hindi ba? Ngunit alalahanin mo na ang melikha ay dalubhasa sa paggawa ng mga daan sa gitna ng tulong disyerto at mahabang kawalan ng pag-asa. Kung paano niya pinakain ang libo-libo sa pamamagitan ng kakaunting tinapay, arhamihin niya rin ang lahat ng iyong mga natitirang resources sa buhay. Ang maliit na natitira sa iyo ay ang eksaktong binhi para sa susunod mong himala na magdadala ng liwanag sa iyong buong tahanan. Huwag kang matakot na magsimula muli sa simula, kahit na nararamdaman mong ikaw ay nasa pinakamababang bahagi na ng iyong masakit na laban. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin mo ay inaalalayan ng isang hindi nakikitang kamay na hinding-hindi bibitaw sa iyo kahit kailanman. Minsan, ang kanyang tulong ay dumarating sa anyo ng isang estranghero o isang hindi inaasahang tawag na magbibigay sa iyo ng bagong lakas. Ang isang pagkakataon ay maaaring sumulpot bukas ng umaga at pawiin ang ilang buwan mong stress sa loob lamang ng isang mabilis na saglit. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mabigat na krus na ito sa iyong mga pagod at nanghihinang balikat dahil narito siya para sa iyo. Iwanan mo na ang lahat ng galit, inggit sa tagumpay ng iba, at ang paralisis na dulot ng takot na baka maubusan ka ng lahat. Ang langit ay may sariling kalendaryo na perpekto para sa lahat at ang iyong takdang oras ng tagumpay ay nakasulat na sa kanyang palad. Bukas, paggising mo, subukan mong ngumiti at magpasalamat bago mo pa man matanggap ang anumang bagay na matagal mo nang hinihiling at pinapangarap. Ang pasasalamat bago ang pagpapala ay ang pinakamabisang gawa ng pananampalataya na may bibigay ng isang tao sa gitna ng matinding pagsubok sa buhay. Ang ganitong uri ng ganap na pagtitiwala ang siyang magbubukas sa mga nakatagong kayamanan para sa iyong buong pamilya at sa iyong hinaharap. Huwag mong hayaang ang iyong mga nakaraang kabiguan ang magtakda ng kadakilaan ng mga bagay na maaari mong makamit simula sa araw na ito. Ang iyong Ama sa langit ay hindi nakatingin sa iyong mga pagkakamali, kundi sa katapatan ng iyong kaluluwa na nais talagang magpatuloy at umabante. Nararamdaman mo ba ang init ng pag-asa na unti-unting nagpapasigla sa iyong pusong nanginginig dahil sa takot at sa mga kawalan ng katiyakan? Iyan ang kanyang tinig na bumubulong ng napakalambing. Anak ko, huwag ka nang mag-alala, hawak ko ang bawat detalye ng iyong buong buhay. Hinding-hindi kanya pababayaan, dahil ang kanyang mga pangako ay mas matatag pa kaysa sa pinakamataas na bundok na nakikita mo sa iyong paligid. Kaya naman, tumayo ka ng may dangal,
itaas ang iyong noo, at punasan ang mga luhang lumalabo sa iyong paningin tungkol sa kinabukasan. Ang kwento ng iyong buhay ay hindi matatapos sa isang masaklap na pagkatalo, kundi sa isang maninging at kamanghamanghang tagumpay para sa lahat. Manampalataya ka. Amen. Gayon, isipin mo ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa gitna ng iyong pinakamalalim na mga duda. Hindi lamang ito isang bagong araw na nagsisimula para sa iyong buhay, kundi ito na ang tunay na bukang liwayway ng iyong matagal nang hinihintay na kaligtasan. Naglakad ka sa tigang na disyertong ito ng napakatagal na panahon, hindi ba? Gayonpaman, tingnan mong mabuti ang lupa sa ilalim ng iyong mga pagod na paang gayon. Ang mga unang bulaklak ng iyong pagpapala ay nagsisimula na palang sumibol doon sa lugar kung saan ang lahat ay tila patay na at wala ng pag-asa. Bakit mo pa ba ipinagpapatuloy na pasanin ang napakabigat na pasaning ito ng mag-isa sa iyong mga nanghihinang balika? Hindi ka isinilang para lamang pilit na mabuhay sa ilalim ng mga pagsubok at hirap ng mundong ito. Isinilang ka upang magninging ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iyong kwento ng tagumpay at pananampalataya. Ang kapayapaang nararamdaman mo sa sandaling ito ay ang malinaw na tanda na ang laban ay lumipat na sa kanyang mga kamay. Ito ay pag-ari na ngayon ng Diyos na nagpapagalaw ng mga bundok para sa kanyang mga anak na nagtitiwala. Hayaan mo siyang humawak sa manibela ng iyong barko sa gitna ng pinakamadilim na bagyong kinakaharap mo. Ang bawat pintong magbubukas simulang ngayon ay magiging isang buhay na patunay ng kanyang walang hanggang katapatan sa iyo. Malapit ka nang magpatutuo sa mga himalang hindi pa naririnig ng iyong mga tenga kailanman sa iyong buong buhay. Hindi ito simpleng samba o swerte lamang, kundi isang banal na pangako na unti-unti nang natutupad ngayon. Minsan, ang pag-unawa kung paano kumikilos ang Diyos sa likod ng ating mga karanasan ay nagbabago sa lahat ng bagay sa atin. Nagbibigay ito ng lakas upang manatiling matatag kapag ang lahat sa paligid mo ay tila gumuho na. Kung gusto mong mas lumalim pa ang iyong pananampalataya at intindihin ang kanyang mga plano, preparamos ang material para Wolf na Descrio Abaitso Dovdio para lalo ka pang maging matatag sa biyaheng ito. Gamitin mo ang mahalagang sandaling ito upang huminga ng malalim at tuluyang pakawalan ang lahat ng iyong mga tensyon. Ang bakanteng espasyo na dati mong nararamdaman ay napupuno ng gayon ng isang bago at nakakaginhawang kagalakan. Makikita ng iyong pamilya ang malaking pagkakaiba at ang iyong mga kakilala ay magugulat sa iyong hindi matitinag na katahimikan. Ang banal na probisyon ay hindi lamang tungkol sa pera o pagkain, kundi ang ganap na pagpapanumbalik ng iyong dangal. Mahal ka ng isang pag-ibig na walang anumang limitasyon dito sa lupa. Lumakad ka ng may itinaas na no dahil ikaw ay tagapagmana ng lumikha ng buong universo. Ang iyong mga luha ng kalungkutan ay magiging mga sigaw ng tagumpay. Ang iyong kwento ay hindi matatapos sa kahihiyan kundi sa liwanag. Magtiwala ka ng lubos dahil ang iyong pinakamalaking himala ay dumarating na sa iyong gayon din.